Mga epekto ng mga kalamidad. Isang mapaghandang araw, Grade 10. Hindi mapipigilan ang pagdating ng bagyo, lindol, baha o pagputok ng bulkan. Ngunit maaaring paghandaan ang mga ito. Ang kalamidad ay hindi nagbibigay ng babala bago dumating. Kaya ang tunay na paghahanda ay nagsisimula sa tamang pag-unawa sa mga panganib na maaaring harapin ng isang pamayanan. Sa pag-aaral ng iba't ibang uri ng kalamidad, mas natutukoy ang mga posibleng banta at ang mga paghahandang kinakailangan bago pa man mangyari ang sakuna. Kaya balikan natin ang tungkol sa mga uri ng kalamidad at geohazard mapping sa aral ng nakaraan, gabay sa kasalukuyan. Hazard o hula-hula. Pagsusuri ng mga pahayag tungkol sa kalamidad. Basahin ang bawat pahayag at isulat ang hazard kung wasto ang pahayag at hula-hula kung mali. Ang El Niño ay nagdudulot ng matagal at malakas na pag-ulan na maaaring humantong sa malawakang pagbaha. Hula-hula. Ang El Niño ay karaniwang nagdudulot ng matinding init at tagtuyot, samantalang ang La Niña ang nagdudulot ng mas madalas at mas malakas na pag-ulan na maaaring magresulta sa pagbaha. Ang storm surge ay karaniwang pagtaas at pagbaba ng tubig dagat na nangyayari araw-araw dahil sa high tide at low tide. Hula-hula. Ang storm surge ay hindi ordinaryong high tide. Isa itong hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig dagat na dulot ng malalakas na hangin at mababang presyon habang may bagyo. Ginagamit ang geohazard map upang matukoy ang mga lugar na maaaring makaranas ng pagbaha, landslide, pagputok ng bulkan at iba pang panganib. Hazard. Ginagamit ang geohazard map upang matukoy ang mga lugar na may panganib at magsilbing gabay sa pagpaplano, paghahanda at paglikas. Ang Red Rainfall Advisory ay nangangahulugang inaasahan ang malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mapanganib na pagbaha at nangangailangan ng agarang pag-iingat. Hazard. Ipinahihiwatig ng Red Rainfall Advisory ang seryosong banta ng pagbaha, kaya mahalagang sundin ang mga abiso at direktiba ng mga kinauukulang awtoridad. Ang Public Storm Warning Signal o PSWS ay nakadepende lamang sa dami ng dalang ulan ng bagyo at hindi sa lakas ng hangin. Hula-hula. Ang Public Storm Warning Signal ay pangunahing ibinabatay sa inaasahang lakas ng hanging dala ng tropical cyclone at sa mga posibleng epekto nito sa isang lugar, hindi lamang sa dami ng ulan. Ipinakikita ng iba't ibang uri ng kalamidad na magkakaiba ang pinagmumulan ng panganib. Gayunman, hindi nagtatapos ang pagsusuri sa pagtukoy kung bagyo, lindol, baha o pagputok ng bulkan ang naganap. Higit na mahalagang maunawaan kung paano binabago ng mga ito ang buhay ng tao, kalusugan, kabuhayan, infrastruktura at ekonomiya. Sapagkat ang isang kalamidad ay maaaring tumagal lamang ng ilang minuto o oras. Ngunit ang mga epekto nito ay maaaring maranasan sa loob ng maraming buwan, taon o maging ng buong henerasyon. Kaya naman layunin ng aralin na masuri ang iba't ibang epekto ng mga kalamidad sa buhay ng tao, kalusugan, ari-arian,
infrastruktura at ekonomiya upang maunawaan ang lawak ng pinsalang dulot ng mga ito sa pamayanan at bansa. Headline Alert: Major Calamities in the Philippines. Mga kwentong iniwan ng kalamidad. Basahin ng mabuti ang bawat headline at tukuyin ang hinihinging impormasyon batay sa nilalaman ng balita. Pagkatapos, pakinggan ng maikling kwento sa likod ng bawat pangyayari at suriin ang pinakamahalagang epektong ipinakikita nito. Headline 1: Libo-libong buhay nawala matapos hagupitin ng pinakamalakas na bagyo ang Eastern Visayas. Anong pangalan ng super bagyong tumama sa Eastern Visayas noong 2013? Super Typhoon Yolanda o Haiyan. Noong 8 ng Nobyembre 2013, humagupit ang Super Typhoon Yolanda sa Eastern Visayas. Bukod sa napakalalakas na hangin, nagdulot ito ng napakalaking storm surge na umabot sa ilang metro ang taas at sumalanta sa maraming pamayanang baybayin. Sa loob lamang ng ilang oras, maraming tahanan ang naglaho. Nagkahiwa-hiwalay ang mga pamilya at libo-libong Pilipino ang nasawi. Hanggang ngayon, kinikilala ang Yolanda bilang isa sa mga pinaka-nakamamatay na kalamidad sa kasaysayan ng bansa. Ano ang pinakamabigat na pagkawala na iniwan ng kalamidad na ito? Pagkamatay ng tao. Headline 2: Malalakas na pagyanig nagpaguho sa mga gusali at tulay sa Luzon. Noong anong taon naganap ang mapaminsalang lindol sa Luzon na nagwasak sa Baguio at iba pang lugar? 1990 o ika-16 ng Hulyo 1990. Noong ika-16 ng Hulyo 1990, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi ng Luzon. Sa loob lamang ng wala pang 1 minuto, gumuho ang mga hotel, paaralan, ospital, tulay at iba pang gusali. Naputol ang mga pangunahing kalsada patungong Baguio, kaya nahirapan ang mga rescuer at relief workers na marating ang mga naapektuhang lugar. Umabot ng maraming buwan bago tuluyang naibalik ang ilang mahalagang infrastruktura. Ano ang pangunahing bagay na lubhang napinsala sa pangyayaring ito? Pagkawasak ng mga infrastruktura at ari-arian. Headline 3: Price freeze ipinatupad matapos maapektuhan ang mga supply ng mga pangunahing bilihin. Anong bulkan ang pumutok noong 1991 at nagdulot ng malawakang pinsala sa gitnang Luzon? Bulkang Pinatubo. Noong Hunyo 1991, isa sa pinakamalalakas na pagputok ng bulkan sa ika-20 siglo ang naganap sa Bulkang Pinatubo. Nabalot ng makapal na abo ang mga komunidad, nasira ang mga pananim at naging mahirap ang transportasyon ng mga pangunahing bilihin. Dahil sa kakulangan ng supply at banta ng pagtaas ng presyo, nagpatupad ang pamahalaan ng price ceilings upang maprotektahan ang mga mamimili. Ano ang maaaring maranasan kapag nababawasan ang supply ng mga pangunahing bilihin? Pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Headline 4: Tumaas ang kaso ng mga sakit matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila. Anong sakit ang karaniwang dumami matapos ang bagyong Ondoy noong 2009 dahil sa paglusong sa maruming baha?
leptospirosis. Noong Setyembre 2009, nagdulot ang Bagyong Ondoy ng matinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Maraming residente ang napilitang lumusong sa maruming tubig baha upang makaligtas o makabalik sa kanilang tahanan. Pagkaraan ng kalamidad, tumaas ang kaso ng leptospirosis, diarrhea at iba pang sakit na dulot ng kontaminadong tubig. Ipinakita ng pangyayaring ito na ang panganib ay hindi nagtatapos sa pagbupa ng baha. Ano ang maaaring mangyari sa kalusugan ng tao pagkatapos ng matinding pagbaha? Pagkalat ng sakit at epidemya. Headline 5. Libo-libong pamilya naghihintay ng tulong matapos ang mapaminsalang pagbaha. Sa anong dalawang lungsod sa Northern Mindanao, pinakamalubhang tumama ang Bagyong Sendong noong 2011? Cagayan de Oro at Iligan. Noong Disyembre 2011, rumagasa ang biglaang pagbaha sa Cagayan de Oro at Iligan, bunsod ng Bagyong Sendong. Libo-libong pamilya ang nawalan ng tahanan at kinailangang ilikas sa mga evacuation center. Bukod sa pagkain at tubig, kinailangan din ng mga apektadong komunidad ng agarang rescue, serbisyong medikal, pansamantalang matitirhan at tuloy-tuloy na rehabilitasyon upang makabangon mula sa pinsala. Anong malaking hamon ang kinaharap ng pamahalaan at iba't ibang ahensya matapos ang kalamidad? Problema sa relief operation at rehabilitation efforts. Headline 6. Negosyo, turismo at kabuhayan pansamantalang huminto matapos ang pag-aalboroto ng bulkan. Anong bulkan ang nag-alboroto noong Enero 2020 at nagdulot ng malawakang kanselasyon ng mga biyahe at pansamantalang pagsasara ng mga negosyo? Bulkang Taal. Noong Enero 2020, muling nag-alboroto ang Bulkang Taal at nagbuga ng makapal na abo na umabot hanggang Metro Manila at mga karatig lalawigan. Kinansela ang mga biyahe, pansamantalang isinara ang mga paaralan at negosyo, bumaba ang bilang ng mga turista at naapektuhan ang agrikultura, pangingisda at iba pang pinagkukunan ng kabuhayan. Dahil dito, bumagal ang daloy ng iba't ibang gawaing pang-ekonomiya sa mga apektadong lugar. Ano ang maaaring mangyari sa ekonomiya kapag huminto ang negosyo, turismo at kabuhayan? Abnormal na daloy ng ekonomiya. Magkakaiba man ang pinagmulan ng mga kalamidad, halos magkakatulad ang mga bakas na iniiwan nito sa mga pamayanan. Kaya mahalagang maunawaan hindi lamang kung anong kalamidad ang naganap, kundi kung paano nito naaapektuhan ang lipunan at bakit kinakailangang paghandaan ang mga ito. Muli, batay sa mga headlines, ang mga epekto ng mga kalamidad ay pagkamatay ng tao, pagkawasak ng mga infrastruktura at ari-arian, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagkalat ng sakit at epidemya, problema sa relief operation at rehabilitation efforts, at abnormal na daloy ng ekonomiya. Pagkamatay ng tao. Sa lahat ng epekto ng kalamidad, ito ang itinuturing na pinakamabigat sapagkat walang anumang rehabilitasyon o tulong ang makapagbabalik ng buhay na nawala. Ang pagkawala ng isang tao ay may pangmatagalang epekto sa pamilya, komunidad at maging sa pag-unlad ng bansa. Sa Super Typhoon Yolanda noong 2013, mahigit 6,300 katao ang nasawi
Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Maraming pamilya ang nawalan ng mga magulang, anak at pangunahing naghahanap buhay. Ang epekto nito ay hindi lamang emosyonal, kundi panlipunan at pang-ekonomiya dahil maraming kabuhayan ang tuluyang nawala. Ipinakikita ng datos na bawat bilang ng nasawi ay hindi lamang estadistika. Ang bawat isa ay may pamilya, pangarap at mahalagang papel sa lipunan. Bakit itinuturing na pinakamabigat na epekto ng kalamidad ang pagkamatay ng tao? Pagkawasak ng mga infrastruktura at ari-arian. Hindi lamang mga tahanan ang nasisira sa oras ng kalamidad. Maaari ring mawasak ang mga paaralan, ospital, tulay, paliparan, kalsada, linya ng kuryente, sistema ng komunikasyon, at iba pang pasilidad na mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa lindol sa Luzon noong 1970, maraming gusali ang gumuho at naputol ang mga pangunahing lansangan patungong Baguio. Dahil dito nahirapan ang mga rescue team at relief workers na makarating sa mga naapektuhang lugar. Naantala rin ang pagbubukas ng mga paaralan, negosyo at serbisyong pampubliko. Kapag nasisira ang infrastruktura, bumabagal ang pagbangon ng ekonomiya at naaantala ang pagbibigay ng pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan, transportasyon at komunikasyon. Bakit mahalagang maibalik agad ang mga nasirang infrastruktura matapos ang isang kalamidad? Pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Isa sa mga agarang epekto ng kalamidad ay ang kakulangan ng supply ng mga pangunahing pangangailangan. Kapag nasisira ang mga pananim, palaisdaan, pamilihan at mga daanan, nahihirapang makarating ang mga produkto sa mga mamimili. Sa pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1971, maraming taniman ang natabunan ng abo at lahar. Nahirapan ding makabiyahe ang mga sasakyang nagdadala ng pagkain at iba pang produkto. Dahil sa limitadong supply, nagpatupad ang pamahalaan ng price ceiling upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa labis na pagtaas ng presyo. Sa economics, kapag bumababa ang supply habang nananatili ang pangangailangan, karaniwang tumataas ang presyo ng mga produkto. Dahil dito, mas nahihirapan ang mga pamilyang apektado ng kalamidad na matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bakit tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kapag nababawasan ang supply ng mga produkto? Pagkalat ng sakit at epidemya. Hindi natatapos ang panganib kapag humupa na ang baha o tumigil ang pag-ulan. Sa maraming pagkakataon, nagsisimula pa lamang ang panibagong banta sa kalusugan. Pagkatapos ng bagyong Ondoy noong 2009, dumami ang kaso ng leptospirosis, diarrhea, skin infections at iba pang sakit na dulot ng maruming tubig at kakulangan ng sanitasyon. Sa mga evacuation center, maaari ring mabilis kumalat ang mga nakahahawang sakit kapag kulang ang malinis na tubig, palikuran at serbisyong medikal. Ipinakikita nito na ang kalamidad ay hindi lamang sumisira sa kapaligiran, kundi maaari ring magdulot ng krisis sa kalusugan ng buong komunidad. Bakit mahalagang mapanatili ang kalinisan at maayos na sanitasyon pagkatapos ng isang kalamidad? Problema sa relief operation at rehabilitation efforts. Hindi nagtatapos ang pagtugon sa oras na mailigtas ang mga naapektuhan. Kasunod nito ang mas mahaba at mas mahirap na proseso ng pagbibigay ng tulong at muling pagpapatayo ng komunidad. Sa bagyong Sendong noong 2011, naging malaking hamon ang paghahatid ng pagkain, tubig, gamot, pansamantalang tirahan at serbisyong medikal
dahil sa lawak ng pinsala at dami ng mga apektadong pamilya. Sa maraming lugar, kinailangan munang buksan ang mga kalsada bago makarating ang mga sasakyan ng relief goods. Ang rehabilitasyon ay maaaring tumagal ng maraming buwan o taon, sapagkat kinakailangan pang muling itayo ang mga bahay, paaralan, ospital at iba pang infrastruktura. Gayon din ang pagpapanumbalik ng kabuhayan ng mga mamamayan. Bakit mas matagal ang rehabilitasyon kaysa sa mismong kalamidad? Abnormal na daloy ng ekonomiya. Kapag humihinto ang negosyo, turismo, transportasyon, agrikultura at produksyon, naaapektuhan ang kabuang takbo ng ekonomiya. Noong pag-aalboroto ng Bulkang Taal noong 2020, maraming negosyo ang pansamantalang nagsara. Kinansela ang mga biyahe, bumaba ang turismo at naapektuhan ang agrikultura at pangingisda. Maraming manggagawa ang pansamantalang nawalan ng kita at bumagal ang pagpasok ng salapi sa mga lokal na pamayanan. Kapag bumabagal ang ekonomiya, nababawasan ang oportunidad sa trabaho, humihina ang negosyo at mas tumatagal ang pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan. Paano naapektuhan ng paghinto ng mga negosyo at kabuhayan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan? Domino ng kalamidad. Isang epekto, maraming bunga. Ang kalamidad ay hindi nag-iiwan ng isang suliranin. Tulad ng domino, ang isang epekto ay maaaring magbunga ng marami pang epekto na sabay-sabay na nararanasan ng tao, pamayanan at bansa. Ano ang napansin sa 6 na pangunahing epekto ng mga kalamidad? Maaari bang maranasan ng isang pamayanan ang lahat ng 6 na epektong ito sa iisang kalamidad? Ipaliwanag. Ano ang ipinakikita ng 6 na epektong ito tungkol sa tunay na lawak ng epekto ng isang kalamidad? Kapag magkakaugnay ang mga epektong ito, bakit higit na mahalaga ang paghahanda bago pa man dumating ang kalamidad kaysa sa pagtugon lamang pagkatapos nito? Bakas X. Epekto ng kalamidad. Basahin ang bawat paglalarawan at tukuyin ang epekto ng kalamidad na inilalarawan. Ito ang epekto ng kalamidad na tumutukoy sa kahirapan sa paghahatid ng pagkain, tubig, gamot, pansamantalang tirahan at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga nasalanta. Problema sa relief operation at rehabilitation efforts. Ito ang epekto na karaniwang nararanasan matapos ang pagbaha dahil sa maruming tubig, kakulangan ng sanitasyon at pagdami ng mga nakahawang sakit. Pagkalat ng sakit at epidemya. Ito ang epekto kung saan humihina ang negosyo, turismo, produksyon, transportasyon at iba pang gawaing pangkabuhayan sa isang lugar. Abnormal na daloy ng ekonomiya. Ito ang epekto na kapag nasisira ang mga paaralan, ospital, tulay, kalsada, bahay at iba pang estrukturang mahalaga sa pamayanan. Pagkawasak ng mga infrastruktura at ari-arian. Ito ang epekto kapag nababawasan ang supply ng mga pangunahing produkto kaya nagmamahal ang presyo ng mga bilihin sa pamilihan. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito ang itinuturing na pinakamabigat na epekto ng kalamidad sapagkat walang anumang rehabilitasyon ang makapagbabalik nito. Pagkamatay ng tao. Epekto Festival Challenge. Pumili ng gawaing angkop sa sariling paraan ng pagkatuto.
visual, auditory, verbal, kinesthetic. Rubrik sa pagmamarka. Epekto mo, kinabukasan natin. Bayanihan sa aksyon. Noong 8 ng Nobyembre 2013, humagupit ang Super Typhoon Yolanda o Haiyan sa Eastern Visayas. Sa loob lamang ng ilang oras, libo-libong buhay ang nawala. Maraming paaralan, ospital, tulay at tahanan ang nawasak, nagkulang ang supply ng pagkain at malinis na tubig, kumalat ang iba't ibang sakit sa mga evacuation center, nahirapan ang mga rescue at relief operation dahil sa lawak ng pinsala at halos huminto ang kabuhayan at ekonomiya ng maraming komunidad. Sa kabila nito, libo-libong Pilipino mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nagkaisa. Maraming kabataan ang naging voluntaryo, nagbigay ng donasyon ang iba't ibang paaralan at pribadong sektor, tumulong ang mga lokal na pamahalaan, at nakiisa ang iba't ibang bansa sa rescue, relief at rehabilitasyon. Ipinakita ng pangyayaring ito na bagamat napakalaki ng pinsala ng komunidad, higit na makapangyarihan ang pagkakaisa, malasakit at pagtutulungan sa pagbangon ng isang pamayanan. Kung kabilang sa komunidad na naapektuhan ng bagyong Yolanda, anong pinakamahalagang pagpapasya at pagkilos ang gagawin upang makatulong sa pagbangon ng pamayanan? Ipaliwanag kung paano makatutulong ang desisyong ito sa pagharap sa iba't ibang epekto ng kalamidad. Ipinakita ng kasaysayan na hindi mapipigilan ang pagdating ng kalamidad, ngunit maaring mapagaan ang epekto nito sa pamamagitan ng paghahanda, disiplina, pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Sa panahon ng sakuna, hindi lamang tibay ng mga gusali ang sinusukat, kundi higit sa lahat ang tibay ng pagkatao, pagtutulungan ng komunidad at kahandaang tumulong upang walang maiwang Pilipino sa pagbangon. Bakas ng kalamidad, mapa ng mga epekto. Gumawa ng graphic organizer tungkol sa aralin. Muli, ang mga epekto ng mga kalamidad ay pagkamatay ng tao, pagkawasak ng mga infrastruktura at ari-arian, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagkalat ng sakit at epidemya, problema sa relief operation at rehabilitation efforts, abnormal na daloy ng ekonomiya. Epekto IQ. Mapanuring hamon. Basahin ang bawat sitwasyon at piliin ang pinakamainam na sagot. Matapos ang isang malakas na bagyo, ligtas ang karamihan sa mga residente. Ngunit hindi agad na ihatid ang pagkain at gamot dahil nasira ang mga tulay at kalsada. Aling pagsusuri ang pinakamainam? Naging mahirap ang relief operation dahil sa nasirang infrastruktura. Nasira ng abo ng bulkan ng mga taniman at nahirapan ang transportasyon ng mga produkto papunta sa mga pamilihan. Ano ang pinakamalamang na magiging epekto? Tataas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply. Pagkaraan ng matinding pagbaha, kahit humupa na ang tubig, nanatiling mataas ang panganib sa kalusugan ng mga residente. Aling paliwanag ang pinaka-mainam? Pumalat ang sakit dahil sa kontaminadong tubig. Maraming negosyo ang pansamantalang nagsara matapos ang pagputok ng bulkan. Bumababa ang kita ng mga manggagawa at nabawasan ang pumapasok na turista. Ano ang pinakamalawak na epekto ng sitwasyong ito? Humina ang daloy ng ekonomiya sa apektadong lugar. Nakapagpatupad ng maayos na evacuation, maagap na babala, at mabilis na koordinasyon ang isang lalawigan bago dumating ang bagyo. Kaunti lamang ang nasawi at mabilis ding nakabangon ang komunidad.
Ano ang pinakamainam na konklusyon? Ang maagang paghahanda ay nakatutulong upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. Ang kalamidad ay maaaring mag-iwan ng bakas ng pagkawasak. Ngunit ang pagkakaisa ang nag-iiwan ng bakas ng pagbangon.